Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Alam mo ba na may bakanteng trabaho para sa iyo na hindi na kailangan ng anumang requirements? Kailangan lang willing ka at available ka. 20 years ko na pong ginagawa itong sharing po ng reflection ng gospel daily. Nasa Hong Kong pa lang ako. At sinimulan ko ito sa telepono lang. Dawag ko nga noon ay daily telegospel. Bakit telegospel? Kasi idadial mo isang numero, pakikinggan mo ang isang minutong reflection ng daily gospel na aking nirecord. Marami na akong na-witness na natulungan. Maraming naabot ang Diyos ng mga taong nangangailangan. Isa sa mga nag-witness sa akin ay sabi niya, buti na lang Brad, narinig ko yung telegospel. Kung hindi, ako'y nasa ilalim na ng lupa. Buti na lang Brad, narinig ko yung telegospel kasi kung hindi, nagkahiwalay kaming mag-asawa. Buti na lang Brad, narinig ko yung telegospel mo kasi kung hindi, ako'y addict na ngayon. Marami na akong narinig. Kaya ako na may tuloy-tuloy lang. Sabi ko, Lord, hindi ako banal. Ako rin ay makasalanan. Hindi ako perpekto. Hindi ako pare. Hindi ako pastor. Pero gamitin mo ako ayon sa iyong kalooban. At willing ako na gamitin ng Diyos araw-araw. Kaya nga, sa isang araw, pakiramdam ko pag hindi ako nagawa ng refleksyon ng daily gospel, hindi ko naibahagi, parang kulang na kulang ang araw ko. Pero pag nagagawa ko naman ay mapayapa, ang sarap ng tulog ko. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na pinagaling ni Jesus ang isang pipi. Alam ng Diyos na ang piping yun ay may pangailangan. Hindi man siya makapagsalita. Di ba ganun din tayo? Kung minsan ayaw na nating magsalita, ayaw na nating makipag-usap, lumalayo na tayo, gusto nating manahimik. Dahil pagod ka na sa iyong problema, pagod ka na sa iyong mga pinagdadaanan sa buhay, pagod ka na sa masasamang mga nangyayari sa iyong relasyon, sa iyong trabaho. Kapatid, alam ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan mo kahit hindi ka nagsasalita. Gagawin mo lang, sabihin mo lang, Lord, ayaw ko na magsalita, bahala ka na. Siguradong tutulungan ka ng Diyos. Kaya nga, sabi niya sa Ebanghelyo, maraming aanihin pero kokonti ang manggagawa. Para bang nagpaparinig ang Diyos sa atin. Pwede ka ba? Available ka ba sa akin? Ikaw kapatid, available ka ba kay Lord? O palagi kang busy sa maraming bagay? Ako, sabi ko Lord, kung ano man yung gusto mong ipagawa, thy will be done, susunod ako. Kaya nga, ang hamon niya sa iyo at sa akin ngayon ay magpaubaya tayo. Paubaya na natin ang ating sarili. Sundan natin ang Diyos. Walang napakasayang magandang nangyari sa buhay natin, kundi ang masunod ang kalooban ng Diyos at magamit ng Diyos para abutin niya yung mga taong nangailangan. Kaya kapatid, ito ang hamon niya sa iyo at sa akin ngayon. Gusto niya tayong gamitin. Gusto niya tayong manggagawa sa kanyang kaharian, sa kanyang ubasan. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Bahagi mo ito kapatid, baka merong mga taong nangangailangan ng tinig ng Diyos, ng boses ng Diyos, ng pagpapagaling ng Diyos. God bless sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God is good.